In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala, and this is Lance! At welcome back sa bagong episode ng Is a Rap. At ngayon, solo review tayo. Shoutout sa aking mga ka-Is a Rappers dyan, kay Dyslexic Colors na nangbabalagbag ngayon sa iba't ibang liga ng battle rap. At shoutouts kay paring YG yan, ang ating resident reactor dito na gumaganap din sa kanyang sariling misyon. At ngayon ay solo review tayo. Sakto, tag-ulan, napakalamig ng paligid at napakasarap mag-relax. Saktong oras para mag-review at sumaliksik ng kung ano man. Isa to sa most requested sa atin, Didel versus Mison. Ayan. So, hindi na natin patatagalin. Galing to sa quarterfinals ng Langit Lupa, ang isa sa bagong segment ng Flip Top. Shoutout sa buong Flip Top company at saka sa may-ari, Sir Arik, saka sa buong staff. Hindi na natin patatagalin, guys, at simulan na natin to. Round 1 kung sino man. Nag-expanda, nanalo ng coin toss si Didel. Pinili niya mauna si Mison. Okay, si Tigdalawang Mison. minuto Didel dapat versus at tournament Mison. battle ito para sa Langit Lupa. Pahinga natin unang banat right of way day 2, Mison. So si Mison hindi natin na sisilip pa dahil hindi tayo nagkaroon ng oras nung huli na makita. Pwede natin silipin yan sa susunod yon. Game! Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayang kasaganyan, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon. Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun dobling hikab. Malasak maestro daw, istilot kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada Legit. sampa, English at Tagalog sa linya ay halo. Pabibotong bano, akala mo talaga ang kanang kano. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bis... So basta nag-i-English, nagsashabu na. Grabe ka naman, Mison. Sakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi... Tanginan to mga bisakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganon kayo mag-pronounce ng word? Solid, ginawang sulid. Di ba pambihira? Boys, Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di... Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel, tanginan yung mga palipit yung dila. Tapos sasabihin... Ang kulit ng angle no? Tungkol sa wag daw, isa pa nga. yung sariling di... Di ba ganon kayo mag-pronounce ng word? Yung about sa mispronunciation ng mga Tagalog word, yung sulid, diba? Tapos, pinupunan niya na wag na lang banggitin kundi kayang banggitin ng sariling wika. Tapos, punong-puno siya ng pagkakamali. Yun yung madalas na curse ng battle rap eh. Kung ano pinupuna mo, yun yung mangyayari sa'yo eh. Pansinin nyo na sobrang taas ng porsyento ng mga nangpuna ng choke na kasunod ng pagpuna nila ng choke, sila yung nag-choke. Katulad nito, pinupuna yung diction. Nagkaroon siya ng stumble sa Solid, ginawang sulid. And Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di... Kaya magtigil-tigil kung di sariling dila. kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel, tanginan yung mga palipit yung dila. Tapos yun, palipit. Palipit dapat naging Wika. Kaya anong didel-didel, tanginan yung mga palipit yung palipit. Napaka lang no? Irony talaga. dila. Hindi mo alam kung sadya or talagang
Niyari lang siya ni Battle Rap God. Tapos sasabihin mo pa, mas mainam mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapag-Tagalog ng maayos. Ito'y Pilipino Rap Battle League. Di ba? Pero hindi ko sinabing bawal mag-English, mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang, pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. Ang galing din eh. May bobong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Tas sa di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen CDO. Kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo nak ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka sa finals? Pakialam ko. Wag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo, bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Sa entrance ng semis, nag-astahang mga harang. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. Okay? So, first time ko lang mapanood si Mison, guys. At kung aanuhin natin siya, straight to the point, walang masyadong palabok. Maganda rin yung ginawa niyang self-bashing. Alam niyo naman na ang self-bashing madalas na nakakapurnada ng game plan ng kalaban, lalo na kung ayusin ko lang yung kable. Na-OC ako, guys, sorry. Lalo na kapag yun yung sa style ni Didel na yun nga, pure English or madalas Taglish. Mas madalas mag-English, kumbaga. Yung self-bashing na ginawa niya, alam naman nating effective yan sa 8 Mile, kay Eminem, sa marami nang gumamit yan eh. Siguro ang pinakapansin ko lang is bumabad siya para sa first round. Pero nakikita ko rin yung strategy na syempre all 3 rounds na ganun yung style ni Didel. Sa round 1 ko na ilagay ito. Overall, yung style ni Mison ay hindi ko masasabing basic eh. Ano siya, maganda rin yung strategy niya pagdating sa battle rap game plan. Ang ano ko lang is yung pagbabad niya sa isang anggulo na halos iisa lang din yung punto ng mga sinabi niya. Pero kung bibigyan akong pagkakataon na i-score tong round ni Mison, ito ay sabihin na nating generous 8. Ayan. Kasi ang need ko sa laban na to is dahil kalaban mo ay isang fan favorite dito sa Langit Lupa, which is si Didel. Need mo ng something more. Kumbaga kung ginamit mo yung angle na hindi ka nag-English, sana may isa kang gimmick na something na kung papaalala ko sa inyo yung ginawa ni Smaglas sa laban nila ng LA, Shay Smaglas, tapos Looney Abra, na syempre nag-English si Looney at saka si Abra. Then gumamit sila ng atake na I know you're a famous magician, diba?
David Blaine, hindi. David Salon. Kumbaga, yung mga type ng gimmick na yon na sinasabi nilang, alam mo yung antics. Mahalaga kasi yung antics at saka gimmick sa battle rap. Pero hindi ka pwede mag-rely doon. Lalong-lalo na kung ang kalaban mo is lyricist o talagang pumapatay ng gamit letra at saka presence. So, yun. Decent round 1 para kay Mison. Warming up. Sige, Didel, round 1. Tang ina. Nakita nyo yun yung tang ina, kala mo Spartan eh. Yun yung need natin ngayon makita. Leon. Shit. Buong round 1 niya tungkol sa pag-i-English ko. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy! Kaya yo, maing gabi, flip top! Ako nga pala si Didel, rep and CDOC! Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Isa sa nakakatuwa dito kay Didel, hindi lang siya pumunta para pumatay, hindi lang siya pumunta para magkampiyon or manalo sa laban. Andito siya para mag-establish ng brand. Kita mo naman, kumbaga, umpisa pa lang. May umpisa pa lang yung unang round niya sa Isa Buhay. May karakter na talaga siya umpisa pa lang. Napakaganda na ng energy niya. At kung titignan natin pare, siya yung isa sa, kumbaga lahat ng kasali sa Langit Lupa, kakaiba. But, kung titignan mo yung tayo niya, talagang iba siya guys. May branding na agad siya. May character, may persona. Kita nyo, kung titignan mo yung ginamit niya na intro, yung after this, everyone, basta English yun eh, kaya hindi ko mabigkas sa maayos eh. I'll make sure that city knows me, parang ganon. Doon pa lang, puta, sinabayan na siya ng tao eh. Parang yung pagpasok yan ni New Jersey Twerk eh. Nung pabagsak na, hindi nung pabagsak, yung patumal na yung era ng battle rap sa ibang bansa. Then, Twerk came at may dala siyang slogan. Kumbaga yung slogan kasi at saka tagline, mahalaga yan. Kung titignan natin, may mga yung mga big names at saka mga OG, may pasimple na rin na tagline kasi sa ibang bansa, yan yung pinaka nila eh, paano bang tawag doon? Battle cry or pagkuha ng kesa paulit-ulit tayo sa bago ako magsimula, palakpakan muna dyan or yung paborito ng best friend ko na si Invictus and Flip Top Game. Kumbaga, isa din yung way na yan, yung slogan na yan para makakuha ng crowd reaction or alam mo yan, extra push. Kasi nung panahon ni Twerk, nang dumating siya, rookie pa lang siya sa proving grounds ng URL. Meron na agad siyang slogan which is yung I'm strapped in, I clap you in a coma, madness, I can snap at any moment. Yung simpleng line na yun, nasa ulado ng tao na every time na ibabagsak niya yun, alam ng tao na magiging malakas yung bara. So, dun pa lang sa psychology nun na, oh shit, ito na, sinabi niya na yung yung kumbaga signature. Ibig sabihin, ibabagsak niya na yung pinakamalakas na punch or yung malakas na punch yung kasunod. Na ma-mind condition yung mga tao na malakas yung sasabihin niya even though pwedeng basic lang, pwedeng alam mo yun, hindi special, pero dahil nga na push siya ng ganong umpisa, opening or entrance, naaapektuhan na agad yung kahit simple pa, kung nasabayan ka agad ng tao, puta, game over na. So, yun lang. Mahalaga din to para sa aspiring na nakikinig sa atin na bumuo ng sariling tagline or alam niyo na yan, guys. Langit Lupa quarterfinals! Shit! Ligpit itong Mison dahil si Didel OC! Ligpit itong Mison kasi si Didel OC.
Okay. finals. Shit! Kasi OC, obsessive compulsive, ano, na Tonight, I'll make sure your city knows me! Langit Lupa quarterfinals. Shit! Ligpit itong Misun dahil si Didel OC. This comedian wanna be king sa langit. Pwes isusunod ko to kay Dolphy! ganda eh, no? Napaka fresh ng ano, ng aura ni Didel na parang putang ina, swag. Definition ng swag. Pare, isa ang swag na characteristic at traits sa pinakamahirap ma-acquire. Pwede ka magkaroon ng super lakas na written or super lakas na delivery or performance, but kung walang swag or kadikit ng swag yung character eh. So, napakalaking parte ng swag at iilan lang yung names na pwedeng mabanggit kung usapang swag. Nandyan na si Zack Maestro. Isa yan sa ano niya, sa special moves. Nosebleed si Misun and son, ko to kay Dolphy! Isa pa, gusto kong marinig yung buong ano niya. Di nyo pa kilala, but after tonight, ako nga pala si Didel, rep and CDOC! Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Langit Lupa quarterfinals. Shit! Ligpit itong Misun dahil si Didel OC. This comedian wanna be king sa langit. Pwes isusunod ko to kay Dolphy! Second nosebleed si Misun. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Cause when I spit, delayed ang reaction. Pero persa ay pang C4! Y'all are gonna... Delayed reaction, you know? C4 timer. Ang ganda eh, no? Ang sa ilang bars pa lang, ang dami mo nang masasabing special shit kay Didel. Ang dami niya ng, alam mo yun, na bibring sa table. Hindi to sa point ng Glazer. Nandito tayo sa na Glazer na talaga, no? Nandito tayo sa ano eh, sa pag-appreciate. So kay Misun, sinabi ko decent, pasok para sa battle rap. Itong kay Didel, first 8 bars, fucking shit, na napakadami ko na nasabi na nag-i-stand out sa ano niya, sa performance niya. Sigor! Cause he really thinks... Tsaka ano bukod sa sinabi ko, swag, character, tagline or slogan or motto, yung kabuuan ng skills niya, lahat naman ang kasali dito sa Langit Lupa bago pa makasalang. Na-screen na yan ni Arik. So, sila yung produkto ng tinagal ng battle rap. Dapat lang talaga na kumpleto na nila yung mga basic parts ng battle o basic skills na kailangan para sa battle rap. And putang ina, ipa-plus mo yung basic skills na alam nila sa swag at saka sa putang inang karakter. God damn. Tsaka hindi nyo napapansin yung ano niya, no? Yung rhyme scheme tsaka rhyming ability ni Didel, top notch din talaga. God damn. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Ano no, sumakto sa round 1 ni Misun na tungkol sa pag-i-English ni Didel yung atake. Then sakto nga na sinasabi ni Didel na paggagamitan mo ko ng pangmababaw na atake at angle para magmukha akong boring. Kaya nga delayed yung reaction tulad ng C4. Tangin ang ganda. Well, that's true. Because when I spit, Pwede rin no, parang hindi sa pagmamarunong guys. Pwede rin sana kung na dinagdagan niya ng keyword na tumatanim. I plant shit na parang ganun. ang reaction. Diba? Pero persa ay pang C4! Y'all are Para gonna mas, see gore! Kasi really, Mas kumonek sana sa crowd.
Pero pwersa ay pang C4. Y'all are gonna see gore. Cause he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso Face na it, galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Galing Vicky Fillers in your damn rounds. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but Fillers, ano yan, yung mga pang facelift, pang fuck that shit. cause he really thinks it's it. But you ain't a killer. Ganda ng ano eh, no? Face it. Kumbaga, katambal na talaga ng clown yung ano eh, no? Yung term na it ni Stephen Hawking. Ay, Stephen Hawking. Ni Stephen King pala, sorry. Parehas lang may ano eh. E4! Y'all are gonna see gore. Cause he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Tangina. Damn. Sobrang dami nangyayari sa rounds ni Didel. Siksik, liglig, kumbaga sa mga old head. Napaka-complete package nito. And alam mo yun, meron siyang aura na you should listen to me. Open your fucking ears and open your fucking mind when listening to me. Parang ganun eh. Na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your door. Y'all are gonna see gore. Cause he really gore. thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Ganda talaga. Bara Battle League, you an ape town. Kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at sisdi? Yun, tangina ang sobrang funny. Boss, ito pwede pang main event, kahit undercard. Psh, barahin nyo to sa labi. Kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito, bata na may gatas pa sa labi. Cream of the crop. Tapos may gatas pa sa labi. Kaya idol, froze at plasma. Saan si Boss Plus? No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boys Loot cause it's lyricism over jokes. Pag battle rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang Nakakatuwa talaga. Nasabi ko na to last review natin kay Sisik at Jabo na nakakatuwa yung character nga ng mga to, yung bagong pasok sa liga dahil meron silang balls to call out big names na nawala nung mga nakaraang era kasi naging magkakaibigan na lahat. So takot na rin siguro mag-disrespectan yung mga taong to dahil established na yung pangalan at may brand na rin na pinapangalagaan. While tong mga to, tangina, nothing to lose eh. More to gain, nothing to lose. Kumbaga, dami na nilang inaano. knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Wala got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro. Papa. Daig, ano ka? Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Wala got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. God damn! Man! Paano ba Nakakatuwa tong Bisaya na to na... Bisaya to si Didel, no? Tangina. Na talagang... wala siyang pake kung... taga dun siya, meron siyang sariling pag-iisip, alam niya yung mali at tama. Yung iba kasi, di ko napapangalanan, ibang colleagues or kabatch natin dyan, nandun sila sa pag-idol ng isang politiko or, alam mo yun,
ng mga namumuno. Nandun sila sa pag-idol ng mga yun eh. Kumbaga, minsan minsan nakikita mo yung totoong pagkatao ng isang artist base sa political views na parang pwede kang maging sobrang modest at saka intelligent being but na hindi makitaan ng butas na baka pseudo intellectual lang to. Then makikita mo madalas yung butas sa political views. Well, actually pwedeng sabihin na natatakot for alam mo yun, sariling natatakot sila kasi nandun sila sa pugad ng tinutuligsa nila. And alam mo yun, majority sa lugar nila. But man, kung taga Bisaya or taga Mindanao to si Didel and natira niya last time yung DDS at itong bongbong era, salute! No ni BBM! We're just waiting till it's over! Galing. Kasi ano yun, na breakdown niya pa yung kalaban. Fuck. Nak, daig ano ka, saksi ni Jehovah? Wala got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. Yoda, si ano ba to? Yung sa One Piece. Pang knock-knock. Galing, pang knock-knock. Daig ano ka, saksi ni Jehovah? Wala got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. Malas ba, I should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Na palamanan niya pa ng ano, no? Wordplay na ano, quotables na lumalagpas sa quota. Damn! Sino bang may similar na ano? So, si Balakid. Medyo nakikita ko nga yung similarity sa paglalaro ni Didel sa Tagalog words kay Balakid. Alam ko may ganyan si Balakid yung ano. Kay Thyke yung ender. Aking disquotable sa you. Disposable. Malas ba, I should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. Experience na nito ni Didel. Guys, pa-comment nga sa akin. Hindi ko alam kasi yung background ni Didel. Pa-comment kung matanda na ba talaga to si Didel tulad ng sabi ni Mison at marami ng laban. Sobrang experience na ng dating ni Didel eh. Kumbaga, ako hindi ko ipapasok yung sarili ko. Kumbaga, last time sa battle namin ni Send na nibago ako. Ito parang hindi mo alam kung bago eh. Parang alam niya yung tamang pag-set up. Kung iba yan, ang ilalagay na punchline is yung quotes niya tsaka yung lumalagpas sa quota. Pero nakita niya yung setup na okay, itong third na to sapat to para then bibigyan ko sila ng shock value na BBM na this na lahat naman agree na waiting till it's over. Damn! Galing. Paano ba naman pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng semento, nagbebenta ng siomay, etc. Examples. Ang inang yan. Yung reaction ng tao, no? Parang confirmation. Nagbebenta ng siomay, etc. Examples. Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound, tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So Catalete? Ano yung catalete o catalytic? Tignan nga natin. Catalytic. Converter purpose. Okay. Ay, puta. Na ano ako. Shit. Ang liwanag, guys. Naliwanag masyado. A catalytic converter is an exhaust emission control device which converts toxic gases and pollutants in oxygen. Okay. So, yun nga yung sinasabi niya. Parang catalytic converter ata yan. So,
yung toxic shit niya, kaya niyang gawing ano, smoke. Self-esteem ay fucking crumble, kaya crab mentality sa Isa pa, rumble. ganda ng setup. Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound tol. Kasi self-esteem ay fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So like a candle. Galing! Catalytic converter ako, kaya yung toxic shit mo about sa amin, na which is yung angle niya na naka-surround ka lang sa stereotype. Ang ganda nun. Ano yun? Type yun ng speaker. No? So, ang ganda nun. Breakdown niya muna yung pagsilip ng angle na pagtira sa stereotype sa Bisaya. Then, I can turn bro, your smoke. I can turn your shit into ano, kasi catalytic converter. Ang galing. What the fuck? So your toxic shit kaya all. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So light the candles. So light the candles, cause we gon' brawl. Dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap, cause Enigma gave this beast a call. But just Hindi ko alam kung kay Cripply ba yung Bisa call na yan. Alam ko kay Cripply yan. I suggest you keep your shit within battle rap, cause Enigma gave this beast a call. Bisa call. But just in case makalimot to. Wala, dati ko pa kino-comment yung Bisa call na yan eh. No? Ang pinaka-perfect siguro na translate or analogy na everyday praise para sa Bisa call is yung ano, halimaw ang tawag. Bisa call. Halimaw ang tawag. Parang ganun. I suggest you keep your shit within battle rap, cause Enigma gave this beast a call. But just in case makalimot. Saka kung papansinin nyo yung pag-switch niya ng cadence at pockets at saka ng rhythm, sobrang laking addition yun sa kabuuan ng swag niya, na parang hindi siya monotone, iba-iba yung tonation niya, tsaka pag yung gamit ng pitch niya, may mataas, may mababa, may halimaw, may pasigaw, may paano. Imo to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Kaya pala ganyan magsalita. Graduate ang tropa at lisensyadong Who's weak and Ano ulit? sociable? O ayan, chemical engineer license. chemical fucking engineer. God damn. Sobrang halaga din talaga ng hindi ko sinasabing pag walang isa to sa pinunto ni Akat anong laban niya kay Badang, yung parang dapat ang required na raw sa battle rap, dapat may may diploma daw yung battle rap. So isa sa malaking points is tapos sa pag-aaral talaga. May background talaga ng educational background. God damn. Tsaka yun, sampal sa mukha yun, guy. Tangina, pinakitaan ka ID. Anyone can fucking claim na ganito sila, ganyan sila. Then wala naman, kulang yung evidence. Walang evidence to support. Damn. Grabe si Didel. Halimaw. Tangina mo. But just... Kulit lang Bisa call, tapos I will give you shit na sociable. Sociable. Bagong salita na naman to, Andol! guys. So light the candles! So light the candles, cause we gon' brawl. Dito simpleng Bisa call. I suggest you keep your shit within battle rap, cause Enigma gave this beast a Bisa call. call. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. Sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? God damn! Tangina mo, O ano Didel. tol, masyado bang mayabang? Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel, pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen, my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mesan, kayang-kaya ko mag-provide. Bagat style.
Miss Son, my son. Provide. Ang ganda lang ng word na provide, no? Provider, which is daddy duty o responsibility ng isang father. Tangina. Galing, no? So, pinakitaan siya ng ebidensya about educational background ni Didel. Then, kung usapang Miss Son, kaya kong mag-provide, which is sustento. Tangina mo, god damn it. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mesan, kayang-kaya ko mag-provide. Damn! Pagkat style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Ooh, god damn! Oh my god, that fucking round is overboard! Overboard yun, pare. Overboard. Wala na akong masasabi pa. Ayoko na siyang alam mo yun, i-over puri or i-glaze. Kasi kahit hindi ko i-bias shit yan si Didel, puta, yun talaga eh. Kumbaga, kahit casual fans o kahit bagong fans, mapanood yung ganyang performance, masasabing halimaw si Didel. Kaya lumamon to ng mga ng mga big names kung ganyan. Shit, grabe. Overall, pare. Isa siyang complete package. Wala na akong masasabi pa. About sa English na gamit niya. Lilinawin natin, itong Langit Lupa ay wala namang sinabing English or Tagalog, Tagalog reference o Filipino conference shit. Ano siya, kumbaga, kung sino yung mga best of best. So, hindi rin siguro kasiraan or bawas puntos kung mag-English si Didel. Bumagay naman siya at dati pa nag-i-exist yung English-Tagalog na battle. Kung mapapanood nyo yung mga unang liga before Flip Top na lumaban din yung mga kilala natin na si Saito, alam ko siya yung nag-champion ng gabing yon. Sobrang labong camera lang yun. Isa ding leg din siya, freestyle competition na nakalaban niya dun is English, which is RBTO. So wala talagang barrier o yung wala talagang linyang nagko-cross sa battle rap eh. So nilinaw ko lang yon dahil pupuntusan ko ng 12 or 13 tong round 1 ni Didel while 8 naman kay Mison or My Son, tangina, sobrang ganda ng round 1 ni Didel. Complete package. Natapalan niya na agad yung butas about sa Bisaya, butas about sa pag-i-English niya, butas about sa pangmamaliit, stereotype sa pinanggalingan niyang lugar. And hindi ko alam kung paano babawi si Mison. So, round 2 para kay Mison. Tangina, nanggigigil akong pangyari ko. Damn! Bawi. Magre-rebat Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Talagang pinanindigan. Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na i-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang kulit lang. Alam ko yung template ng wordplay na to na banggit pangalan eh. Mag-originate to sa sa ni Mot na bawat tira banggit pangalan. Pero na parang pinaghalo sa laro ni Balakid na expected yung palakpak na parang sip-sip sa zona. Yeah, parang pinagsama mo yung dalawang punchline na ng galing. Kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na i-mention.
Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang aakyat sa finals, si Didel. Tangin na may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga rapper, tiyak wala kayong direksyon, yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Di ba? Ginawa niya din dito yung Tama, di ba? Tama yung sinabi ko dahil nag-originate yun sa ano ni Balakid na na-mix sa ano ni Mot na bawat tira parang announcer sa basketball, bawat tira banggit pangalan, tapos yung expected ang reaction parang sip-sip sa sona, galing, or expected yung palakpak. ganong ka-OA na react Galing, para galing kayong ni nasa Lison. eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampyon ng Luzon, sasabit, basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako, dehins. Kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo, parang di kami kasali. Pues gawin mo na lang hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yun sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw Ang ganda ng punto na makakalaban mo siya pero hindi sa ahon. Malamang sa finals yun. ako na hindi yun sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng Simple pero ang ganda ng ng punto eh. Kumbaga gamit na yung job pero malagyan mo ng ibang variation yan, tangina. Pasok din talaga. Ganda nun, iniisip mo yung jabo, di ba? Yung pang knockout, hindi, tangina, pasok. nilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung 4 kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds. May ganun nga, no? May ganun. Kasi, syempre, ayaw natin palampasin yung mga linyang mga binibigay ni Didel. Kasi, isa rin sa maganda yan, guys, na na rin yan ni Daylight. Kasi, background check lang para, alam mo, stories lang din para humaba rin tong review natin. Background lang ng kay Daylight. Meron siya ng I gave you new words, tapos nagbanggit siya ng mga deep English word like anti-establishment, mga ganun. Then sabi niya, there's someone in the crowd there's someone in the crowd right now saying like I'm not buying it, or hindi nila dig yung ganong mga Then sabi niya, well, kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko, hindi ibig sabihin no na he's not dying, parang ganon. Ang ganda nun. So para sa mga, alam ko naman na mas maraming aspiring na battle MC na nakikinig dito kumpara sa nagpapalipas lang ng oras, huwag kayong magtakot maglatag ng mga new shit, lalo sa battle rap. Yan yung bumubuhay sa battle rap or sa scene. Maganda nga yung mga ganun sa mapapa-research ka. Kumbaga, madadagdagan ka ng kaalaman imbis na, ay, alam ko naman yan kumbaga. Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo, wala silang kaalam-alam. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga Ang ganda na self-bashing ni Mison, hindi siya hindi siya paawa effect .
ano siya parang comedy talaga na cool guy napaka presko ng dating, hindi siya yung hindi ko maintindihan kasi Bob, mahirap lang ako, Pilipino tayo, sa live di gagana yan. Kumbaga, yung self-bashing niya, entertaining Props. Sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga bobo! Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Tapos ikaw na yung susunod na sak maestro. Grabe na talaga. Okay. Eh di mga 2 battles mo pa niyan, magsasyabo ka na. Ang galing. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Eh si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo, haka-haka. Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat dudel. Kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si Didel Ganda. Mukha lang pinagdidikit niya. lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat dudel. Kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos Galing. sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si Didel na yan. Mga ulol, kaya ko ring mag-English, isang Google ko lang. At kung Ang ganda nun Ganda ng punto ng sinasabi niya Kumbaga, ano ba, paano ko ba sasabihin? Kung yung babalik tayo sa term na pseudo-intellectual, anyone can do what you're doing kasi kaya ko mag-googlein, di ba? Parang ganun Oh, damn. akala nyo na madali akong mapapanes, tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles. Hindi ko alam kung di nagigets ng tao yung humor na inaano ni Mison Para siyang sarcasm Ginagamit niya yung ad hominem na ginagamit ng Pinoy nang hindi niya kiniklaim na ganun siya mag-isip. Ramdam mo naman na nagpapakita siya ng persona or characteristic na hindi siya. Pero ginagamit niya yun to represent kung ano na feel ng majority daw kay Didel. But ayun nga, hindi na kukuha ng crowd. Hindi ko alam kung medyo old head na yung mga to or nandyan sila para kay Didel. So, mas better tong round 2 ni Mison. Pwede ko itong mabigyan ng 9.5 kasi mas entertaining to at yung humihit yung points na yung mga pinupunto niya humihit na dito no? Parang hindi naman sa nag-agree ako sa sinasabi niya pero mas may relatable shit yung niya dito, yung material. So nagustuhan ko tong ni Mison. Pwede tong 9.5 para sa akin. Close to perfection to dahil na-receive din naman ng tao, hindi man throughout second round, pero at least nabigyan ng Pero para sa akin, hindi na-gets ng crowd yung sarcasm at saka yung sarcasm na ginagawa ni Mison So, yung iba titignan to as ba't niya inaamin na ganito siya, ganyan, alam mo yun, bakit smart shaming yung dating? Yun na nga kumbaga nilalaro niya yung opinion ng normie na Pinoy. At hindi nadidig ng tao kasi kala nila, ay, ba't ganyan siya mag-isip? So, yun yung round 2 ni Mison. Mas better to kaysa sa round 1 niya. Then, lipat tayo. Round 2 para kay Didel. Banat, pahinga natin! Tangin ng mga anggel yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay. Battle tayo, Cripply. Yo, bago ko simulan ng round 2, yo, Department of Education.
May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70%, but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot, at yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Damn, man! Yeah, shit, swag. Definition ng fucking swag. Nakatikim siya ng ano pare, curveball na talagang direct. Tang inang yan. Grabe. Kala ko umano na, humabol na si paring Mison. Tang ina. Bakit ako napareact ng ganun? Yung misdirection na biglang atake pala. Akala mo ano siya, provide siya ng statement. Naaalala ko, na kanina nasabi ko na para siyang si Balakid, the way niya ilaro yung wordplay ng Pinoy, and i-continue natin na meron siyang Balakid influence. Why? Kung babalikan natin ang Shei versus Balakid, round 2 or round 1 or OT yung sinabi niya na ano, kaya para sa ano ba yan yung pag napanood to yung ng Beda admin, dapat i-kick out ka. At para sa bagong admin ng UP, ibaba nyo yung tuition namin dahil yung edukasyon may karapatan. Ay karapatan. Para ma-outnumber ulit ng mga dukhang may hirap ang katulad nitong Konyong Mangmang. Diba? Tang inang galing. Damn. Salot ang Intro. salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman mga taga... Tsaka ano lang i-point out ko lang, kung sakaling ito naging burden din to ni Zaki. So yung rebat na yung quantity binabase sa quantity. So yung iba naghahanap ng ng big reaction before start yung round dahil syempre pag nag-start tayo ng round, madalas alam mo yun, nagpo-provide pa lang tayo ng mga titirahin na angles. So maganda dito kay Didel, first round at second round niya hindi nag-hit yung rebat niya, pero hindi na para ituloy niya pa mag-rebat at makahanap ng sweet spot bago mag-start. So nagmo-move on na siya kung sakaling pumalya yung rebat. Yan. Salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman mga taga-Samar daw, mga mangkukulam, Brad? Baka mga taga-Sikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Nilalahad ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak na ialay itong manok ng Marabara para mga barang na construct maging pundasyon ng battle rap. Baka di mo malilin lang ang isang authentic na lyricist, Bensik. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop classic, ala Slick Rick, abang sa'yo mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka na... Slick Rick, So may laro sa Slick Rick madalas sa ibang bansa. Gagamit ni Don, ni Hollow the Don kay Patste. Bullets so big it's like the size of a cell phone from a Slick Rick video. So pwede rin yun na connected sa stolen pics. Mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop classic, ala Slick Rick, abang sa'yo mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Ozempic. Parang tersepatide. So merong alam ko yan yung ginamit sa akin one time. Shoutout sa BEYOU na sinasaksak siya, ini-inject na sinasabi rin ni Kendrick yan kaya na Ozempic or yung parang lipo shit. Pampawala ng gana kumain. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, yo. Weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. CDO golden child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Ang ina, napakaganda nun, guys. Kilala sa yung Cagayan de Oro sa
City of Golden Friendship. Alam ko ang CDO kasi yan yung gagamitin ko sana kay Zendlook na hindi ko na na-spit dahil nga yun nga ang daming pinagdadaanan. So yun parang City of Golden Dream, Golden Friendship nagamit niya pa, no? Tapos napasok niya pa yung wordplay na pagdating sa minor league. Dapat sa CDO daw nag-gold digging. Damn! Puki ng ina mo. CDO Golden Child, but you see no blink. Golden Child. Damn. Baka naka-Ozempic. Galing. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, yo. Weak old kittens while I'm that bisayawang animal who's a threat to any ecosystem. CDO Golden Child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Minor. Oh, tapos look at him gold thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, I don't give a fuck what y'all think. Cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. God damn! Tang ina. Meron siyang KO writtens, brother. Shit. Didel, tang ina. Yo, problem, boy. Damn. Tang ina. That's why you sicken me, proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto, di ka marunong mag-Ingles ha? Tangina mo, kailan ka matututo? Tang ina mo. Tang ina. Narebat niya na yung kanina pang pinupunto ni fucking Mison. Tang ina, fuck. Bumabad pa naman si Mison sa ano, 'di ba? Sa angle na yun na dinalya niya hanggang second round. Then parang ito na yung ano, yung pagtatapos ng angle na yan. Putang ina, kailan ka matututo? Damn! Dito smart. Kumbaga kung si Mison smart shaming, ito parang ano yung smart yun ng shame Damn, parang don't limit yourself, brother. Tama, magaling. Kailangan matututo because ang universal language is either Mandarin or English. Putang ina, grabe. Tangina mo, kailan ka matututo? Grabe to. Crazy. So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na. Download Duolingo, yun aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Damn, that's right. Don't get me wrong, ako isang ayon na ang wikang Pilipino dapat isulong ka supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Patispolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang repa, then you'll never learn the art of war. Damn! Damn! Grabe ka, Didel. Puki ng ina mo. Yun yung gusto ko ipunto kanina na parang shit, kailangan mo rin matuto ng other language para, alam mo yun, ma-expand yung market or ano. Kaya nga yung iba, pansin nyo, nagkakaroon na ito, yung flip top ata ngayon meron ng ano, English subtitle. Sa KOTD KOTD meron na siyang Russian subtitle, English subtitle. Kumbaga iba't ibang ano na, Spanish subtitle pa. Ang point ko dito is pag nagkaroon ka ng ibang lengguaheng inaaral, may access ka na sa kanila eh. Kumbaga, ang translation ng isang bagay ay ukol lang yan sa kung ano yung perspective niya eh. While, kung marunong ka sa isang dialect or sa isang language, kaya mong i-dissect ng own perspective at own view mo na, iba pala yung tinutukoy. That's why yung Bible hanggang ngayon, questionable para sa mga non-believers. Kasi, nagmula siya sa ibang lengguwahe na translate sa tatlong main language, Greek, Hebrew at saka Aramaic, 'di ba? So ang point ko dito is ang ganda ng angle ni Didel dito na parang paano mo malalaman yung
Art of War, which is sinulat ni Sun Tzu. Diba? Tangina, damn. Woo! Ang ganda rin ng ano niya, ng sumusuporta sa anatomy ng angle niya na paano ba yun? Yung sa para yung ginamit ni Jose Rizal para ibulgar. Spanish yung ginamit niya na ano na lengguwahe para yung katiwalian sa Pinas nun ibulgar at saka ng mga Spaniards. Damn, bro. Pati yung kay General Luna, yung ay kay General Luna tama. Tama ba? Yung painting na Espolarium. Damn. Crazy. Art of War. Damn, bro. Bilang lalaki at saka sa battle rap, isa sa magandang basahin yan na 48 Laws of Power at saka Art of War. Yan. That's why Didal is Polish, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice, about to blow beyond the tropics. So by topic of discussion as I impress, that's why Didal is Polish, a prophet Didal is Polish. acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice, about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want prophet, enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa Pinakitaan niya ng ano, no? Meron siyang Tagalog-English na diction, which is yung ginagamit niya kapag kapag Taglish yung nakita niyo yung difference, no? So nagpakita siya ng flow pattern niya tsaka ano na kumpletong Ingles and yung dial yung fluidity ng diction niya dito, fluent na ramdam mo talaga nung ano niya, aral tong taong to. Pakita siya ng sample na pag nag-pure English siya, ganito. Iba yung tunog, hindi yung Tagalog English na ginagamit niya kapag pinaghahalo niya. Pansin mo, meron siyang meron siyang mga matitigas na diction which is applicable kapag ginamit sa Taglish rounds at saka setup. Dahil kapag ginamit niya yung English, hindi babagay. Hindi sasakto rin yung rhyming kapag ginamit niya yung pure English na persona. Galing lang ng yung diversion ng niya, character. Kung kung observer kayo, makikita niyo yung difference ng speed niya dito sa last 4 bars na to bago natin i-post at saka yung normal niyang gamit. you want prophet, enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update yung curriculum, suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang No Child Left Behind. Fucking time. Damn, bro. Round fucking 2. Round fucking 2 ni Didelay. Kung yung 1 niya ay binigyan natin ng 12 or 12.5, ito ay bibigyan natin ng hindi to OA guys kumbaga base lang to kay Lanceta standards at kilala nyo naman ako mitikuloso pero at the same time appreciative sa mga iba't ibang style at saka approach. I can fucking give this round easy 14. Ang dami niya natapalan na naman. Kumbaga natapalan niya nung round 1. May evidence siya na pang support. Pero this time parang hindi. I-direct ko na hindi dapat ganyan. And yung disrespect, yun yung pinakamahalaga sa battle rap hindi pwede yung yung parang matalino ka lang. Yung disrespect na ginamit niya yung kailan ka matututo. Then binigyan ka niya na naman ng evidence. Kumbaga yung round 2 niya is tailor-made para sa mga non-believers kasi nga gumagamit daw siya ng Ingles. So, yun putang ina, hindi ko napapahabain pa pare. Round 3 ni Didel, isang fucking classic round yun at sapat yun para pumatay talaga kahit ng legends pare. Tangina mo Didel, hayop ka. Ang lakas mo. Damn. Yo! Game! Round 3 ni Mison, let's fucking go.
Nangyari? Hindi to choke, ha? Nag-i-input lang ng combo para magkakuma rin. Nagre-reference pa ng ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na. Nagre-reference pa ng Ano matanda na kaya to si Didel? Guys, gusto ko lang malaman. Ang inang yun. ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Real talk. Tangina. Ang ganda ng ano nito, ng angle niya. Tangina. Yung simpleng ano no, pag-reference lang ng lumang laro. Puta, nagawan pa ng ano no, bagong butas eh. Tanginang yan. Trentahin. Tapos yung ano, nilalaro mo pa, tanginang yan. Yung mga gumamit ng reference na yan, ngayon nirarayuman na. Meta, nilalayo mo ba? Nilalayo Yung ganong mo ba? kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Real talk. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Kinagat lang naman sa flip-top yon kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang yung... Tama. Namiss lang yung mga yan. kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo, na-choke. Simple, no? Na parang yung fake choke, ang dami ng na trinay na i-breakdown yung atake na yan eh. Pero sinimplihan niya lang eh. Ang ina makakalimutin or ulyan. Kaya niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo, na-chong! Yung Akuma Raging Demon mo, ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Putang ina, ang galing! Dito ako natutuwa talaga sa mga MC. Yung paano nyo gagaw. Special dyan si Jonas at saka si Lip Crime. Paano nyo nagagawa ng ng, alam mo yun, paano nyo namamak yung mga tanginang linyang pinapalipas lang. Tanginang yan. Gumawa pa, nag-input pa ng combo tapos nagparamihan lang ng Jayco. Tangina, galing. Okay. Lakas na tong Roger. Seryoso? Gumagalong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Tangina, ang galing. Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano ba? Utang ina mo, ang problema. Kapag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Tanginang yan. Bar of the battle yun, putang ina, ang galing nun. Ang galing ng silip na yun. Shit. Hayop. Nakakatuwa tong battle na to kasi kaya kang mapamangha ni Didel sa ano tawag dun, sa technical side. Tapos ito naman kaya kang lunurin ni Mison sa kagaguhan. Tangina, talagang galing. Kumain ka muna. Ganda lang eh, no? Yung parang bago ka bumatil, kumain ka muna. Pag di ka napagbigyan, puto, nilalabas mo si Akuma. Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Feeling ko nag-iba na yung stage presence ni Mison, nakahabol na siya. Feeling ko nanibago lang siya kanina. Kaya nasasabi kong napakalaki ng lamang ni Didel. Pero this time makikita mo yung
difference sa aura at saka ano niya, tsaka sa delivery. Baga, dito niya na nakapa yung crowd eh. Bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano, magre-rebat ka? Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading. Sa Bading! ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 J ko sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake, hindi pang pinali. Kasi kung usapang J ko, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung J ko, pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish, masyado kang Isa yan sa mga shape bars. J at saka 7 ginagamit na pangkalawig, palakol, mga ganun. Panabas. pangawit sa big fish Sickle. yung sinasabi. So sayang no, parang na-miss niyo yung opportunity na sickle kasi yun eh, yung hook na ano, karime ng Diddle, sickle. Walang donut na kasali pagkat yung J ko pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish, masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Eh maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano, hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Kagaya nung Vesuvius. Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy eh. Ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong Galing. bumatel na ron? Ang galing. Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang MC'ng natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy. Tas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakitaan mo, sipahin mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. Sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlyn Shaw, kuhanin ka pa. Bobo eh. Palibasa kasi, repinil. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon pit, tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate. Nung nanalo kay Kulas, dun pa tinrate with cake na nakadedicate. Pues sabihin mo sa grupo mong sutil, wala mo nang isi-celebrate kasi kung kayo yung rep and ill, ako yung nang i-eliminate. So tong round 3 ni Mison, kasing lakas ng second niya. Easily I can give this 9.5 or 9.5. Pares ng intensity, pares ng points na hit sa second round ni paring Mison, sorry. Consistent tong si Mison, perfect pang battle rap tong style niya. Lalong-lalo na kung kalaban niya is kapwa niya ganyan na mixed comedy at bars, straight to the point na atake. Makakadali to ng mga left field at saka ng mga tulad nito ni Diddle, but not today or not that night. Kumbaga, malakas tong pinakita ni Mison, sadyang malakas lang din si Diddle, kaya hindi masyadong na-appreciate yung brilliance din ng pagsilip niya ng mga angle. Na kung bibigyan ko ng ng overall judging yung style ni Mison, siguro mamaya na after ng round 3 ni Diddle. So, tulad ng second round, kasing lakas ng nung Mison, yung round 3 niya magkasing lakas sa round 2 niya. So, yun. Overall, sobrang ganda ng pinakita ni Mison. Naghahangad lang ako ng more or yung highest peak. Kailangan yun kasi lalo na kalaban niya yung crowd favorite. Kumbaga, para sa mga aspiring rappers na or bumabattle na ngayon na nakikinig dito, once na nakalaban mo ay fan favorite, siguro required ka na makakuha ng 3 high reaction kada round para sapat na yun para makuha mo yung
yung loob ng crowd. Pero kung pagpuna lang ng style ang ipapakita, medyo kukulangin talaga, lalo na kung yung kalaban mo ay originator din ng bara or original yung style. Kumbaga, pag original ka kasi unique ka eh. Kumbaga, unpredictable. Kasi kapag yung style is nag-exist na, ang tendency niyan para sa mga aral na kahit nasa fan or battle MC na makakapakan nila eh. Alam nila kung saan papunta tong angle, saan to mag-e-end, anong punto, kumbaga pwedeng first 8 bars mo maumay na sila kasi alam na nila. Kumbaga, yun. Ang kinaganda kay Mison, wala siyang umay factor kahit na bumababad siya sa style marking at saka sa iilang angles. Yan. Yung creativity yung nangingibabaw para sa akin na nakasilip pa siya ng mga, yun nga, nakipagparamihan ka lang ng ano. So, yun. Round 3 para kay Didel. Let's go. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Okay. Pagkat nakasanayan ni... Alam ko linya yun ni Shaggy kay Pistolero. Anong warm up? Ibigay mo sa akin yung sak o sisinyo. Diba? Anong akala nyo? Kinalawang na ako porket ilang taon na akong nahinto. Huwag kayong feeling mga bobo, hindi kinakalawang ang ginto. Okay. Ang ama prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Pagkat nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente daig paggera ng Israel, Amerika. Mahina at papetics ka, sa karma sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pues ang taga-trono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisip. Ganda lang ng ano mo tawag dun? Word association na ng shock value, tapos trono, silya elektrika. As an MC, I understand the desire to perform and spit sick. Kahit minsan nagiging pilyo na, we just wanna prove we got that big dick. Oo, bayag lang ang bit-bit. But let me warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do kung ang nanay mong si Dave, sinamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron, i-mention ko in cold blood, can you hold back? Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Galing! Napakagaling nito mag-setup ni Didel talaga. Isipin mo, gusto kong bigyan ng props yung niya, linaw niya magsalansan. Yung iba kasi, minsan third line lang yung yung magka-connect. Sa 4-bar setup, third line lang yung connection. Ito, first to last, may connection eh. Kumbaga yung complete anatomy, hindi lang words yung nagko-connect, kundi yung mismong tema. Kumbaga, paano nilatag niya, hindi nag-asawa, yung anak, diba? Tangin, ang galing. Tapos contact. Lang yun, hold that thought. If that's a line, I don't hold black combat. What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron, i-mention ko in cold blood, can you hold back? Pero joke lang yun, hold that thought. Parang kala mo, I'ma do that shit. Pero diba, parang hinihingi niya yung approval at saka yung reaction ni Mison na kung nilatag yung linya na yon at hindi pagod si Mison sa oras na yan, feeling ko makakakuha, ang plano niya dito is makakuha ng reaction na yeah, parang ganun. Pero yun nga, dahil pagod na si Mison, hindi niya nakuha. Pero ang ganda lang ng line niya, para siyang trap na sige, sumagot ka. Nagbibigay siya ng facts na
paano pag dinamay ko to sa combat? Can you fucking hold back? Siyempre. If that's a line I don't Intriguing siya at the same time, interesting siya pag narinig sa tenga. Kasi ano siya, question siya eh. Tsaka, ano siya, isa siya sa mga issue sa battle rap about ano eh, parang reasonable ba yung dama yan? hold blood, can you Tapos hold back? bigla niyang binigyan Pero ng punchline joke lang na yun. Hold that thought. para alam niyo lang If that's a yun, line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag Contact, na-aksidente si emergency Mison, kilala niyong emergency contact. Ongbak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Pagkati po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi, habang si Jabu at Boys Boys shoot train of thought eh, pero hindi siya train of thought, complete thought siya ng ano kumbaga sa universe, hindi lang siya iba't ibang galaxy, hindi lang siya cluster. Ano siya eh, parang multidimensional na nag-exist at sa same same existence. Ang galing eh. Tangina. Kumbaga sa datingan niya dito, omnipresence. dope than rocks na nakapakete anak. Ngayon, kumbaga, in-extend niya pa yung yung angle. Pero sa purest form, hindi na yung parang maglalatag ako ng mid, tapos malakas, mid, malakas. Kumbaga dito, malakas. It's not needed cause I'm At saka more dope engaging than yung rocks ano na niya. nakapakete anak ng teteng. Yung presentation. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Isa to si Digel Kasi- sa pinaka-creative ngayon na nakasalang sa langit lupa. Kasi, habang si Jabu at Boys Luth naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sisik nag-angasan with their might, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si John Delo tinawag si Boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle, naging talk of the town. Habang ikaw, nakichismis ka lang. Ganda Kaya lang heads din up. yung talk of the town, no? Ang ganda lang ng niya, ng connecting points niya doon. Talk of the town at saka nakichismis ka lang. Talk of the town, habang ikaw, Kumbaga witness ka lang sa history. Yung point ni Delo kay Balakid nun sa Ahon Tree. Na parang isa ka lang saksi sa larangan ng hip-hop habang ako naging parte. Parang ganun yung point niya. nakichismis ka lang. Kaya Ang heads dami up. ko nakikitang inspiration ni Didel from Balakid Battles. Ramdam ko lang, hindi naman sa dinidikit natin yung pangalan niya kay pero pagsilip at pagsalansan pati nga reference makikita mo yung influence ni Balakid. Ganda lang, no? So kung nagkaanak si Sak at Balakid, si Didel yun. Tangina yun. Talk of the town, habang ikaw, nakichismis ka lang. Kaya heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkatang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden Golden shower. shower, piss Leave off. this bonjing devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Cause I Golden always hour. spit fresh. Kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC, habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay Otits. bars, yo, fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess? Go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, wala make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show. Wow, si Mison di na maabot. Isang oras silang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, anong feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang, boss. Pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! Okay.
Flip top right of way, day 2. Round 3 ni Didel, ito yung pinaka, hindi naman sa weakest, pero ito yung pinaka decent niya lang. Kumbaga, iilan lang yung high points niya. Ito yung mahirap kapag, puncher ka tsaka kilala ka ng malakas eh. Meron ng nasiset na standards na kahit na malakas pinapakita mo, pwedeng maging butas yun na siya, tumina siya. So, ang point of view ko dito ay hindi si Lanceta at hindi isang battle rapper, kundi isang fan na nanonood. So, isa yun sa napansin ko. Hindi ko alam kung exhausted na yung crowd dahil pagpalitan talaga yung battle, madalas round 3 mas madalas yung round 3 na pagod na yung tao. Kumbaga, kayo yung iba, naglalagay ng malakas na round sa 1 at 2. Tapos sa 3, yun yung pinaka-decent. Pero, ang normal at average na setup ng MC is 1 at 3 malakas. Tapos sa gitna, yung pinaka-feel nilang hindi. Hindi naman sa pinakamahina. Pero yun yung pinaka-okay lang. So, yun. Yung round 3 ni Didel, iilan lang yung high points. At yung iba doon, di ko alam kung humina na rin energy niya dahil sa bigay todo niyang performance all throughout round 1 at 2. Pwede kong mabigyan ng easy 10 kasi perfect round pa rin naman siya. Pinakamaganda dyan, walang stumble, walang kahit anong slip-ups at malinis. Maganda pa rin yung angles at yung reference niya at atake. Isa notable dun yung emergency contact, tsaka yung Gcash. So yun, buong round, Didel at Maison bago pa ibagsak ni Sir Arik na palitan nga natin yung thumbnail. Baka mapagalitan tayo. So yun, yung buong round 3 para sa akin Didel yun. Hindi edge, malayo yung lamang at dumikit lang sa round 3. Isa sa pinakamalakas ni Maison round 3 at yun yung pinaka-okay na round ni Didel. Still, mas malakas pa rin yung kay Didel doon kaysa kay Maison. Mas nakakuha lang siguro ng reaction yung kay Maison. Maganda rin yung pinakita ng parehas. So, ang judge ko dito ay all 3 rounds Didel. Props kay Maison. Malakas si Maison at special din yung kanyang character at saka yung aura niya. Sige, pakinggan muna natin yung pinaka decision. Para sa Langit Lupa Tournament, Didel versus Maison, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Okay. Sobrang solid na laban na yun, pero ang Yes. boto ng hurado, Horablo. Ano? 5-0. Sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng hurado, Horablo. 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Didel. Okay. Ikaw na. Ayan. Hindi naman siya dapat i-contest. Hindi rin naman siya questionable. Maganda yung pinakita ni Didel. This boy a problem. Ako na nagsasabi sa inyo, problema tong MC na to. Isa siyang nag-stand out. Kumbaga, naka-max yung kanyang mga stats. Kumbaga, lahat ng attributes naka-max. Kumbaga, sa written, wala na tayong masasabi. Top notch sa aura, top notch, siya presence, top notch, character, check, tagline, branding, check, napakataas ng MC na to. Kumbaga, sobrang ganda lang ng Langit Lupa. Lahat sila, ang ganda kasi ng competition, sobrang stiff. Pinapaliwanag ko rin yan napaliwanag na rin namin yan nila Invi bakit nung sa World War pa kami at Amateur League, kinukumpara namin yung Drive at Gutom. Hindi siya about sa sa platform or stage or sa league. Nandun siya sa iilan lang tayo. Kumbaga sa World War or nung minor league pa kami, iilan lang kami doon. At lahat kami may gustong patunayan at lahat kami magkakaibigan. Handang magpatayan nang hindi nasisira yung pagkakaibigan.
At napakaganda lang ng palitan nila dito pare. Nakikita ko na yun yung resulta ng stiff competition nga. Naiilan lang sila sa langit lupa at nasa special place sila eh. Kumbaga ang isabuhay, nakakailang isabuhay na kaya hindi na rin ganun ka-special yung dating. Kumbaga okay, nakakailang kampiyon na, nagkampiyon na nga si Katana, si Invictus, si GL, si Mut, si Mot. At good, yun yung sinasabi ko. Napaka-special ng first kayo sa langit lupa. Kumbaga kami nila Mot, Ripley, si Bill Dilim ang first Royal Rumble, kaya special siya. And isa din sa bragging rights ni Aklas, siya ang kauna-unahang isabuhay champion. Yun yung sinasabi ko na mga dapat i-consider dito. Kaya ganyan sila kagutom. Wala na ako masasabi pa. At kung hihingin yung opinion ko at saka suggestion ko para sa dalawang MC na to, para kay Mison, ituloy mo lang yan. More on, bigyan mo ng diversity yung style mo. Pagdating sa paghanap at silip ng butas, wala na akong masabi. Creative ka. Yung comedic timing mo maganda, bigyan mo lang siguro ng different approach. Kumbaga ang nakita ko dito is yung monotonous ka, at kahit monotonous ka, nakuha mo yung reaction ko. Paano pa kung, di ba, may other ka pang pwedeng ihain na different tone, different flows at saka rhythm. Yun, bigyan mo lang sila ng ganon pare, complete package ka na. Hindi mo kailangan mag lalim-lalim o gumamit ng mga style na hindi naman sa'yo. Goods ako dyan sa ginagawa mo. Less is more. Kumbaga nakuha mo na yung loob ko sa pinakita mo dito kay Didel. And for Didel, wala na akong sasabihin para sa'yo pare. Isa ka ng monster. Na kayo yung nasa top list ko ni Sisik sa tournament na to. Didel at Sisik. Shoutouts din sa mga natira, which is Steven at saka sino pa yung natirang isa? Sino pa ba yung isang natira? Tingnan natin guys, sorry Blitzen, yon. Sobrang classic guys. Congrats Flip Top, congrats sa parehas. Deserve nyo yung spot nyo ngayon. At sana hindi kayo mawalan ng gana, lalong-lalo na sa mga nalaglag sa langit lupa. Sana gamitin nyo pa yan na apoy para lalong lumiyab ang inyong shit. Pare, sobrang ganda nitong segment na langit lupa. Ako, bumabalik yung pagmamahal ko sa laro at malamang sa malamang may matutunan ako sa inyo. Yun. So yun, congrats Flip Top, congrats Langit Lupa, congrats sa mga nakapasok sa semis, at alam kong kaabang-abang ang mga tagpo. Kaya kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng, before that, shoutout kay mami ko, Mama Ani. Ang hiling ko para sa mga natutuwa at natutulungan ng isarap ay isama nyo lang siya sa prayers nyo. Sapat na yon para gumaling si Mama Ani, at sure naman akong gagaling siya. And kung maging stable na ang lagay ng Mama Ani ko, masusure ko ng 100% na pagbabalik ko. Pagpasensyahan nyo na yung mga kulang ko nung mga nakaraan. Hindi rin kasi ako yung MC na tipong, alam mo yun, yung pa-sad boy sa internet. Kumbaga, nalampasan ko na yung face ng sad boy at saka paghingi ng, alam mo yun, social validation sa lahat. Hindi na rin para gamiting rason to sa mga lapses at kulang ko nung huli. But, ang mapapangako ko is after maging stable ng aking nanay sa susunod niyang operation, which is sa isang araw, ay
masusure na natin ang pagbabalik ng 100% Lanceta. And that's it. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa Isa Rap. Kaya kita-kits tayo sa susunod na episode ng Isa Rap. Magandang gabi guys.